Napailing sa Alkins pagkatapos mawala na lamang bigla sa ere si Miguel. Hindi pa man nakakapasok sa kitchen upang ihatid si Myrtle ay pinapunta na siya agad sa kinaroroonan nito kung kaya't dinalian niya ang pagtutur sa dalaga sa kusina. Ikaw na lamang bahala magluto kung anong gusto mong lutuin. Nasa mahigit 50 katao pala ang mga tao dito. Tura nito kay Myrtle at halos lumaki ang mata ng dalaga sa dami. Kaya? Saad niya sa dalaga nang makitang nabigla ito. Okay lang po. Tugon ni Myrtle dito. Kailangan niyang kayanin. Wala naman siyang magagawa, di ba? Isa pa, naranasan na din niyang magluto ng pangmaramihan ng 2 taon sa monasteryo kung saan ay nasa first level pa lamang sila ng pagka-cleaster doon. Kung ganoon, maiwan na kita dito. At kung may kailangan kayo, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin. Ani Alkins at bahagyang umiti siya dito. Salamat po. Ipagdarasal ko po kayo sa kabaitan ninyo. Pahayag niya kung kaya't mas malawak ang ginawa nitong pangiti bago tuluyang lumabas sa kitchen. Nang tuluyang mawala sa kanyang paningin si Alkins ay hinagilap niya agad ang malaking rice cooker at nagsaing pagkatapos ay inilabas ang lahat ng gulay na nakita sa ref. Marami siyang nakitang karne sa freezer ngunit kumuha lang siya ng konti upang ipansahog sa gulay. Sa dami ay halos alas 12 na ng tanghali nang natapos siya sa pagluluto. Kahit naka-centralize ang aircon ay naramdaman pa niya ang pawis na tumulo sa kanyang noo at dahil first time na naman niyang magluto ng madami ay nakaramdam siya ng pagod. Naisandal pa niya ang sarili sa may wall kasabay ng pagpikit ng mata. Nagulantang siya na may biglang pumasok. Hinahanap ang nalutong pagkain. Asan ang nalutong pagkain? Bakit ang tagal? Narinig niya ang pahayag ng bagong dating kung kaya't nagulantang siya mula sa pagkakasandal sa wall. Andiyan na po sir, saglit lang po. Mabilis niyang pahayag pagkakita kay Miguel. Nakapalit na ito ng damit at napakagandang lalaki subalit tila walang kapayapaan ng pag-iisip kaya palagi itong galit. Pagkatapos maglagay ng kanin at ulam sa serving plate at bowl ay dali-dali siyang lumapit sa dining table na kinaroroonan nito. Halos panghinaan siya ng tuhod habang papalapit dito sapagkat mas lalong kumunot ang noo nito habang mariing nakatingin sa kanya. Ito na pong pagkain niyo, sir. Saan niya sabay lapag sa tray na kinalalagyan ng pagkain pagkatapos ay isa-isa itong inilapag sa mesa mula sa tray. What is this? Tura nito sa kanyang inihanda at nabitin sa ere ang kanyang paghinga. Nag-isa po ko ng gulay na sinahugan ko po ng karne. Mahinang saad niya pagkatapos ay napakagat siya ng labi. And you call this a food? Ano akala mo sa amin mga baboy? Tura nito at nanlalaki ang mata niyang tumingin dito. Naku, hindi po sir. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin ay nagsili para na ang inilapag niyang pagkain. Napakurus siya nang wala sa oras sapagkat hindi man lang nito ginalang ang pagkain. Kainin mo lahat ng niluto mo. Kung hindi ka kakainin sa linggo. Galit nitong pahayag nang makatayo mula sa pagkakaupo. Sa nervyos ay tumangutango na lamang siya dito habang nakayuko. What happened? Mula sa may pinto ng komedor ay pumasok sa Alkins na bagong digo. Halatang nagulat sa galit na itsura ng lalaki at ang nagkalat na pagkain. Ipakain mo sa kanya ang lahat ng kanyang niluto. Kung may matapon, pati ikaw hindi kakainin sa linggo. Banta nito sa bagong dating pagkatapos ay nagmarcha na ito lumabas sa komedor. Napalunok si Myrtle habang napakibit lamang sa Alkins sa sinabi ng lalaki. Pakawaran niya lumabas lamang sa kaluwantengan nito ang pagbabanta ng mamamatay tao. Let me guess, hindi niya nagustuhan ang niluto mo? Baling ni Alkins sa kanya mula sa kanyang pagkakaestatwa sa pagkakatayo. Patawarin siya ng Diyos pero ganoon na nga. Hindi man lang niya nirespeto ang pagkain. Wala sa sariling turaniya at naitas nito ang noo habang unti-unting mamiti dahil sa kanyang sinabi. Ano ba kasing niluto mo? Ani Alkins na hindi maitago ang pagkakangiti habang nakatingin dito. Nag-isa ako ng gulay at sinuhugan ng karne. Masustansya naman yun. Inosentang pahayag niya kung kaya't mas lalong tumaas ang 2 kilay nito. Hindi lang mahilig sa gulay si Miguel. Hayaan mo na't magpapadeliver nilang yun ang pagkain. Pahayag ni Alkins at napatingin siya dito. Magpapadeliver nga ngunit ipapakain naman lahat sa kanya ang niluto. Pero sobrang dami yung niluto ko. Problemadong turan niya dito. It's okay, magugustuhan niya ng mga kasama ko. Kalmadong pahayag ni Alkins kung kaya't biglang sumigla ang kanyang mga mata. Talaga? Tila excited niyang pahayag at nag-thumbs up ito sa kanya. Maya-maya lamang ay kinalikot nito ang hawak na gadget at pagkatapos ng ilang sandali ay isa-isang nagsilitawan ng mga kasamahan nito sa komedor.
Ipinakilala siya ni Alkins sa mga ito pagkatapos ay nagpatulong ito sa iba upang ilabas sa kitchen ang kanyang niluto. Nang mailapag ang pagkain sa komedor ay biglang nagsitahimik ang lahat nang sabihin niyang magdasal muna sila para magpasalamat sa nakahain pagkain. Tila na-freeze pa sa pagkuha ng pagkain ng iba na magsimula ang kanyang pagdarasal. Heavenly Father, we thank you for the food before us, for the hands that prepared it, and for your abundant provision. Bless this meal, nourish our bodies, and strengthen our spirits. May our conversations be filled with love and gratitude. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Halos sabay-sabay natura ng mga ito at hindi niya naiwasang magbigay ng ngiti pagkatapos. Nakatingin kasi sa kanya ang lahat na tila naghihintay ng iba pa niyang programa bago kumain. Sige po, pwede na po kayong kumain. Pasensya na po kayo sa aking luto. Pahayag niya at hindi niya inaasahang ngitian siya ng mga ito. Thank you, miss. Turan pa ng iba at magalang siyang nagbow sa mga ito. Copy? Sa Alkins nang makitang paubos na ang kanyang niluto. Salamat sa iyo, Ginoong Alkins. Akala ko hindi na ako makakakain ng isang linggo. Saad niya at ngumiti ito. Ay, huwag mo na lamang pansinin si Miguel. Masyadong maraming iniisip kaya iyon ganoon. Masakit pa ba ang pasamo sa pisngi? Pansin ito sa kanyang pisngi. Sa sobrang dami ng kanyang ginawa sa pagluluto ay nakalimutan niyang masakit ito. Okay lang po, mawawala din po ito. Tura niya habang pasimpleng kinapaka pa ang pisngi. Masakit din kasi, nabugbog nga ito. Ngayon lang niya naranasan ng masaktan physically sapagkat hindi kailanman siya nakatanggap ng kahit na konting kurot sa kanyang pamilya. She's the baby of the family and everyone in the house treat her preciously. Lalo na ang kanyang kapatid na agad na pumayag sa kanyang desisyon na pumasok sa kumbento at magmadre. Mas safe daw siya doon sapagkat marami daw naglipa ng masasamang tao sa labas. Mukhang tama nga ang kapatid. Halos kalalabas lang niya sa monasteryo ay nakaranas na siya ng kalupitan ng ibang tao. Sabagay, pero mas maganda kung tambian po ng ice mamaya. Sige, ikaw na muna bahala dito. Siya nga pala, yung mga labahin, ipinalagay ko na sa laundry room mo. Tingnan mo na lang pagkatapos mo magligpit dito. Saan ni Alkins at tumango-tango siya dito. Sige po, maraming salamat sa tulong ninyo. Papalain po kayo ng buong may kapal. Tugon niya. Saglit itong natigilan ngunit ngumiti din pagkatapos ay nagbaw sa kanya bago umalis. Pasado 12:00 na ng gabi nang matapos si Miguel mula sa binabasang dokumento. Simula nang pumasok siya sa pinaka-office niya sa bahay ay hindi na siya lumabas. Habit na niya kasi ang tapusin na lahat ng sinimulan niyang trabaho kahit abutin pa siya ng magdamag. Sakto din kumalam ang kanyang tiyan. Naalala niya hindi pa pala siya naghahaponan at hindi rin kumain kaninang tanghali na naiinis siya sa kapatid ni Marco. Speaking of kapatid ng walang hiya niyang kaibigan, nasan pala ito? Hindi siya nagbigay ng directives kay Alkins kung saan ito matutulog. Masyado pa naman gentleman ang kaibigan niyang iyon, baka sa kwarto na niya ito pinatuloy. Bigla ay napatayo siya sa kinaupan at pagkatapos ay agad na lumabas sa opisina. Pinakaramdaman pa niya ang buong paligid, paglabas niya sa may pinto ngunit tila maayos naman ang lahat at napakatahimik. Tinungo niya ang hagdanan at bumaba. Pinaikutan niya ng tingin na malawak na sala bago tinungo ang kusina. Pagdating niya doon ay wala ng tao at nasa tamang ayos na ang lahat ng mga gamit. Muli ay inilibot niya ang paningin sa malaking kusina bago binuksan ang refrigerator at kumuha ng tubig. Pagtungga niya ng mainom ay naagaw ang kanyang atensyon nang makitang nakabukas ang ilaw sa laundry room. Ngayon lang niya nakita na nakabukas ang ilaw doon sapagkat hindi naman ito ginagamit kapag ganitong oras. Bitbit ang bote ng tubig ay tinungo niya ang laundry room. Nasa labas pa lamang siya ay dinig niya ang nakaandar na automatic washing machine. Minuksan niya ang room at tumambad sa kanyang paningin ang mga nakahilarang damit habang maayos ang pagkakatupi. Sa pangatlong pagkakataon ay inilibot na naman niya ang paningin sa loob na tila ba may hinahanap. Halos murahin niya ang sarili na makitang nakasalampak si Myrtle sa floor at natutulog habang nakasandal ang ulo sa may washing machine. Naidlip siguro ito habang hinihintay ang mga damit na nakasalang sa washing machine. She looks so tired. Suot pa rin ito ang kanyang damit mula sa kanilang bahay, but it doesn't make her look filthy. Bagkus ay napakalinis pa rin itong tingnan, kahit siguro wala itong ligo ng ilang araw. She looks more beautiful than he remembers. More delicate and fragile na kapag gagalaw siya sa kinatatayuan ay any moment ay mababasag itong parang napakahalagang bagay.
He wanted to touch her more than he was craving for her 4 years ago. She is the woman of his dreams, and the fast and thunder-like sounds of his heartbeat tell it so. Parang gustong lumabas ang kanyang puso sa lakas ng pintig nito. Nang tumigil ang washing machine sa pag-andar ay naalimpungatan din agad si Myrtle mula sa pagkakaidlip. Hinihintay niya kasi matapos sa mga nakasalang kanina at hindi niya namalayan ang sariling naidlip. Nakusot pa niya ang mga mata sapagkat parang ayaw pa nilang bumukas. Nasanay kasi sa ganitong oras ay mahimbing na siyang natutulog. Ngunit kailangan niyang tapusin ang nilalabahan. Baka mas lalong mainis sa kanya si Ginoong Miguel. Kaya pa naman itong pumatay ng tao. Baka siyang isunod ditong barilin sa ulo. Speaking of the devil, agad siyang napatayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Nang luminaw ang paningin at nakitang nakatayo ito, malapit sa may pinto at nakatingin ng mariin sa kanya. Sorry po kung naidlip ako. Hinihintay ko kasi matapos yung mga damit na nasa loob. May uutos po kayo sa akin? Tura niya dito habang nakayuko ang ulo. Ayaw niyang tingnan ang mukha ng lalaki. Sobrang gwapo ngunit nakakatakot kapag nakakunot ang noo. Why are you sleeping? Did I tell you to sleep while working with me? Iritadong saad nito at napakagat siya ng labi. Pasensya na po. Hindi ko po namalayang naidlip ako. Pero hindi po ako natutulog. Hinihintay ko lamang talaga ang damit sa loob ng washing machine para paplansyahin ko. Kabadong turan niya dito. Totoo naman, wala pa kasi siyang magawa kung kaya't naisandal niya ang ulo kanina't naidlip. Hindi naman niya alam na bawal palang matulog sa bahay na ito. Next time, walang tutulog-tulog kung hindi ko sinasabi. Pasupladong pahayag nito. Nakaramdam siya ng relief sa pagbibigay sa kanya ng chance kung kaya't magalang siyang tumango dito. Noted po. Pasensya na. At salamat din po sa kabaitan ninyo. Pagpalain po kayo ng pong may kapal. Saan niya dito? Are you kidding me? Salip ay tura nito. Naku, hindi po. Natuwa lamang po ako dahil binigyan niyo po ako ng chance dahil sa aking pagkaidlip. Mabilis niyang paliwanag dito ngunit sadya yatang nature nito ang nakakunot ang noo. Never utter God's name when in fact, at the back of your head, you are cursing me. Ani ng lalaki at hindi niya napigilang hindi magprotesta. She never cursed anyone throughout her life. Hindi po ako ganoon. I'll never think of cursing anyone in my entire life. Kahit gaano pa kasama ang nagawa ng mga tao sa paligid, I'll never do that. Wow, I'm impressed. I never thought isa palang santa ang aking kaharap. Sarkastikong tura nito. Hindi po ako santa. I just believe that there is always a good side to everything. Paliwanag niya. Do you think it is a good idea to take the consequences of your brother's fault? Matalim ang matang tura nito at napalunok siya. I am certain that my brother is innocent. Lakas loob niyang pahayag at nagulat siya nang tumawa ito. Hindi mo yata kilala ang kapatid mo. Don't you know that he is the evilest person that I know? Tuya nito. I know he is not perfect, but he has a good side like everybody else. Pagtatanggol niya sa kapatid, mahal niya ang kanyang kuya at tanggap niya kung anuman ang mga pagkakamaling nagawa nito. Isa pa tao lang ang kanyang kapatid at nagkakamali. Nice! How sweet of you as the traitor's sister. You stand for your brother? Then you work for me, day and night without sleep. Naintindihan mo? Halos nagbabaga ang mata nitong mulagad sa kanya. Sa sobrang nervyos ay agad siyang tumango. Naintindihan ko po. Mabilis niyang pahayag. Kung ilang ulit itong lumunok habang nakatitig sa kanya pagkatapos ay bigla itong tumalikod at ibinalibag ang pintuan nang ito'y lumabas. Napahinga naman siya ng maluwag nang makalabas ito sa pinto kahit halos malaglag ang kanyang puso sa lakas ng pagsara nito sa pinto. Napahilamos na lamang din siya sa kanyang muka at tinanggap ang kapalarang hindi siya mamamatay sa pagbaril sa kanyang ulo, kundi papatayin siya ng paunti-unti dahil sa kawalan ng tulog. Ilang araw na lang kaya siya sa mundong ibabaw. Sa isiping iyon ay napasign up the cross siya nang wala sa oras. Halos hindi pa nabubuksan ni Myrtle ang washing machine upang kunin ang mga damit sa loob ng biglang bumukas ang pinto at pumasok ulit si Miguel. Agad siyang napatayo ngunit pagkalapit sa kanya agad siyang binuhat na parang sako at inilabas sa laundry room. Saan mo ko dadalhin? Parang awa mo na, bitiwan mo ako! Pagpalag niya dito ngunit tila wala itong narinig at walang kaso ang ginagawa niyang pagwawala. Mula sa laundry room ay pumasok sila sa kitchen, lumabas sa sala at umakyat sila sa hagdan pataas sa bahay.
Please, I will do everything you want. Hindi na ako matutulog buong araw at magdamag. Pakausap niya dito. Lalo siyang natakot nang buksan itong isang pinto at ibinaba siya sa isang silid. Isinara pa man din ito ang pintuan kung kaya't napalayo siya dito ng husto. Nang bumaling sa kanya ay agad siyang lumuhod. Please, mister, maawa ka po sa akin. Pagmamakaawa niya at kumunot ng husto noon ito. What are you thinking? Saad ng lalaki kasabay ng pagtaas ng dalawang kilay. For goodness sake, I'm not a rapist. Bulalas dito kung kaya't bigla siyang napahinto. Hindi nga. Yun kasi ang biglang pumasok sa kanyang isip. Bakit siya pinuwersang binuhat at ilak sa isang room na kasama ito? Sorry, akala mo kasi pagsasamantalahan kita? Ani ng lalaki at lihim siyang napahiya. Nakagat niya tuloy ang pang-ibabang labi. Sige, bite more your lips at itutuloy kong naiisip mo. Narinig niyang tura dito at naitakip niya ang kamay sa mga labi. Pasensya na po, nabigla lamang ako. Nakayukon tura niya. Get up, clean yourself and go to sleep. Utos ng lalaki at hindi siya makapaniwalang tumingin dito. What? Nakataas ang kilay nitong Saad sa kanyang pagkagulat. Ayaw mo? Turan pa nito kung kaya't agad siyang tumayo. Gusto ko po. Maraming salamat. Saad niya at napakunot noon naman ito. How old are you? Maya-may tanong nito. Po? Turan niya ngunit mas lalong tumaas ang kilay nito. 24 po. Agad din niyang Saad pagkakita sa tila iritadong mukha nito. You're just 4 years younger than me. Kung makapo ka, parang doble ang age gap natin. Ani na lalaki at hindi niya napigilan tumingin ulit sa mukha nito. Still, he owns the most dangerous and serious face in the world. His thick brows with their well-groomed shape, framing his piercing and sharp eyes that seem to hold 1,000 secrets. He has angular features because of the pointy bridge of his nose. His lips, firm and perfectly shaped, possess an irresistible allure that captivates all who lay eyes upon them. When he speaks, they move with purpose and precision, commanding attention and drawing others into his world. Did he pass your standard? Nawili siya sa pag-examine sa lalaking kaharap at hindi niya namalayang nakataas na ang kilay nito habang nakahalukip-kip. Agad siyang natauhan na tila na paasong binawi ang mata sa mukha nito. Naramdaman niya ang pag-iinit na mukha ngunit idinaan niya ito sa simpleng pangiti. Sorry po. May naalala lamang po ako. Tura niya habang lihim na pinagagalitan ng sarili. How come na naisipan pa niyang pag-aralan ng kabuuan nito? Di ba nga ang turo sa mata ng Diyos ay pare-pareho ang mukha ng tao? Oh, your boyfriend? Ani ng lalaki at napatingin siya dito. Anong pinagsasasabi nito? Wala nga sa bukabularyo niya ang salitang boyfriend. Ngunit agad din siyang umiling nang tumaas ang dalawang kilay nito. No, mabilis niyang turan at hindi nakaligtas sa kanyang mata ang pagngisi nito. Good. Now, get rest dahil marami kang gagawin bukas. Ani ng lalaki at dali-dali siyang tumango dito. Salamat po, Ginoong Miguel. Ipagdarasal ko palagi ang kapayapaan sa buhay niyo. Sad niya't napatitig sa kanyang mukha ang lalaki. Maya-may napakunot no ito at halos mapaatras siya na lumapit ito sa kanya at tinawakan ng kanyang pisngi. It's swollen. You need to apply a cold compress. Ani ng lalaki habang ini-inspeksyon ng pasa sa kanyang pisngi. Hindi na po kailangan. Okay lang po. Salamat. Tura niya ngunit tila walang narinig ang lalaki. Nang bitawan nito ang kanyang pisngi, itinungo ang mini refrigerator sa loob ng room at kumuha ng ice cube at ibinalot sa tela. Pagbalik nito ay pinaupo siya sa gilid ng kama at idinampi sa kanyang pisngi ang hawak na ice pack. Oh! Hindi niya naiwasang tura na dumikit ang ice pack sa kanyang pisngi, kung kaya't inilayo agad na lalaki ang pagkakadampi dito. Tesin mo na lang para hindi mangitim. Saan nito na nasa himig ang pag-aalala na ni may matagal na silang magkakilala. Ako na. Anya sa lalaki ngunit may pagkabingi yata ito dahil ipinagpatuloy pa rin ang pagdampi sa kanyang pisngi na tila walang narinig. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata sapagkat nanunuot din ang sakit habang dumadampi ang malamig na bagay sa kanyang pisngi. Ingat na ingat si Miguel mula sa pagdampi ng ice pack sa pisngi ng dalaga. Nagsisimula na itong mangitim at namamagana dahil sa inabot na malakas na sampal mula sa tauhan ni Giler. Muli ay nagtagas ang kanyang mga bagang pagkaalala sa pananakit dito.
Hindi siya magdadalawang isip na paulit-ulit niyang barilin sa ulo ang nanakit dito kung may pagkakataon. Kung nahuli pala sila ng dating ay hindi lang siguro sampalang inabot dito sa mga kamay ng mga iyon at pagsisisihan niya habang buhay kung may nangyaring masama dito. Napatitig na naman siya dito. Myrtle possessed a face that is true testament to perfection, flawlessly sculpted and as smooth as silk. Every feature harmoniously blends, creating a look that is both captivating and dainty. Her complexion is like a porcelain, unblemished and radiant. Her skin is so smooth that it appears to be untouched by imperfections, as if she has been blessed with an inviolable flawlessness. It exudes a natural glow, reflecting her inner beauty and lending an air of gleam to her overall presence. Her cheeks are delicately rosy. They are soft to the touch, inviting a gentle caress that only further emphasizes the velvety smoothness of her skin. Her eyes, framed by long and luscious lashes, are like sparkling gems. They hold a depth and clarity that seem to reveal the pureness of her soul, reflecting both wisdom and innocence simultaneously. Her lips, soft and supple, are adorned with a natural shade that complements her flawless complexion. They possess a natural plumpness, inviting the desire for a tender and gentle touch. For goodness sake, Miguel, she's a nun. Madiim paalala niya sa sarili. He nearly touches her lips and doesn't know what will happen next if he cannot control himself. Agad niyang inihinto ang pagdampi ng ice pack sa pisngi ng dalaga at inilayo ang sarili. Okay na yan. It's already late at night. Get some sleep. Turay niya pagkatapos ay walang lingon likod na tinungo ang pinto. Maraming salamat, Ginoong Miguel. Good night. Narinig niyang pahabol ni Myrtle sa kanya bago nakalabas ang kanyang katawan sa pintuan. Hindi na rin niya ito nilingon bagkus ay tila biging hinila ang dahon ng pinto at isinara. Bigla siyang natakot sa sarili. Baka kung lilingon siya ay babalik siya ng hindi oras at sasakupin ang mga labi nito. Hindi lamang isang ordinaryong babae si Myrtle. Isa itong alagad ng Diyos at nakatakdang iba ang purpose dito sa mundo. Mas gusto niyang paulit-ulit kumitil ng buhay ng masasamang tao kaysa pagsamantalahan ito. Nagulat si Myrtle sa biglaang paglabas ni Miguel sa kwarto. Dinadampian lamang nito ang pasa sa kanyang pisngi ngunit tila nasa nibay ng masamang espiritu na bigla na lamang itong lumabas at parang binging hindi narinig ang ginawang pasasalamat niya dito. Aminado naman siyang may mga tao talagang paiba-iba ang mood at marahil ay isa na ang Miguel na iyon sa may mga ganoong karakter. Kung kaya't napailing na lamang siya habang nakatingin sa may pinto. Kahit paano hindi naman ganoon kasama ang lalaki. Kung hindi ay hindi na dapat ito nag-insist na i-cold compress ang kanyang pisngi. Totoo nga naririnig niya sa mga obispo. Masama man na isang tao, meron at meron pa rin kabutihang nakatago sa sulok ng kanyang puso. Oo, ipagdarasal niya sa Panginoon na sana mas manaig ang kabutihan ng lalaking iyon kaysa ang gumawa ng masama sa mundo. Hinagilap niya ang nakasabit na malaking rosary sa loob ng kanyang damit at taimtim na nanalangin sapagkat sa kabila ng mga pangyayari sa araw na ito ay marami pa rin siyang dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Pagkatapos niyang manalangin ay inilibot naman niya ang paningin sa kinaroroon ng silid. Halos magkasinlaki lang din ang silid na ito sa kwarto niya sa kanilang mansyon. May couch din malapit sa may bintana, may TV, aircon, refrigerator at may sariling bathroom. Ngunit ang nakaagaw ng kanyang atensyon ay ang nakasabit na isang malaking frame sa dingding. Larawan ng 5 lalaki na nakasuot ng Special Forces uniform. May itim na pinta sa mga mukha at silang lahat ay nakangiti. Nakilala niya ang 3 nasa gitna. Si Miguel habang pinagigitnaan ng kanyang kuya at ni Alkins. Hindi pa niya nakita ang 2 ngunit sigurado siyang special ang relationship ng 5 sa isa't isa. Napaisip siya. Parang wala siyang nabalitaan na pumasok ang kanyang kapatid sa pagiging militar or special forces. O baka hindi lang dumating ang balita sa kanya. Binuksan niya ang cabinet upang tumingin ng kahit na anong maisusuot. Gusto niyang maligo at kailangan niya ng pambalit na damit. Tumambad sa kanya ang puro kulay itim na kulay ng mga nasa loob ng cabinet. Mapa sweatshirt man ito, sa undershorts at pantalon. Maging ang mga undies na nakalagay sa isang kahon ay kulay itim. Maging ang roba at mga towel na nandoon. Mabuti na lamang pala at hindi kulay itim ang kulay ng bedsheet at pillowcases.
Nagtaka tuloy siya kung sino ang nakalagi sa room na ito at super naman ang pagka-inlove sa kulay itim. Pero hindi niya iyon pinansin. Kumuha siya ng isang sweatshirt at lunch pants at pumunta sa bathroom. Alas 3 pa lamang na madaling araw ay gising na si Myrtle. Nasanay kasi siya sa monasteryo na nagigising sa ganoong oras upang magnobena. Pagkatapos ng pagdarasal ay bumaba siya upang tapusin na naiwan niyang labahin kagabi. Nagluto din siya ng agahan. Pagkatapos sa laundry at pagsapit ng alas 6 ay isa-isang nagsipasok sa kitchen ng mga tao upang magtimpla ng kape. Magandang umaga! Nakangiting bati niya sa mga ito. Nagulat man ang mga iyon ay isa-isa ding bumati sa kanya. Nagluto po ako ng agahan. Pwede na po kayong kumain. Turan niya at nagsitinginan muna ang mga ito bago umupo sa may komedor. Naipasok niya ang pinakahuling scrambled egg na niluto niya ay nagtaka siya dahil hindi pa kumukuha ng pagkain ng mga ito kahit nakaharap na sa mesa. Ayaw niyo po yung niluto ko? Tila nag-aalalang pahayag niya at saglit na nagkatinginan ng mga ito. Hindi pa tayo nagdarasal, miss. Turan ang isa at napatango siya. Oo nga naman. Maya-maya lamang ay pinungunahan niya ang panalangin para sa kanilang pagkain. Gaya ng kahapon ay isang malakas na amen ang kanyang narinig pagkatapos ng panalangin. Salamat, miss. Isa-isang pahayag ng mga bodyguards pagkatapos kumain at nginitian lamang din niya ang mga ito. Tawagin niyo na lamang po akong Myrtle. Siya nga po pala. Pwede niyo na pong kunin ang inyong mga damit sa laundry room. Nakatupi na po iyon base po sa inyong mga code. Turan niya at mas lalong natuwa ang mga ito. Napansin niyang may code ang mga damit ng mga ito. Maging ang suot niyang sweatshirt at pants. Good morning. Pagkaraan na ilang sandali pumasok din sa Alkin sa komedor habang nakasuot ng kulay blue ng katulad sa suot niya. Napahinto pa ito nang mapansin ang kanyang suot na damit. Good morning to, Ginoong Alkins. Magkakape po kayo? Naganda po ako ng agahan, baka gusto niyo pong kumain. Saan niyo dito na hindi pinansin ang ginawa nitong pagkatigil habang nakatingin sa kanyang damit? Sure, thank you. Akala ko'y nandito sa YD. Ani, Alkins at pasimple na lamang siyang umiti dito. Umupo ito sa harap ng komedor at agad naman siyang naglagay ng mainit na tubig sa tasa at ibinigay dito. Pagkaraan ng ilang minuto ay pumasok din si Miguel na nakasuot din ng kagaya nila ngunit kulay puti. Magandang umaga, Ginoong Miguel. Nakangiting bati niya sa bagong dating. Medyo maaliwalas pa mukha nito kanina ngunit pagkakita ata sa kanya ay biglang kumunot ang noon nito habang nakatingin sa suot niyang damit. Anong maganda sa umaga? Salip ay pasuplado nitong saad saka umupo sa harap ni Alkins. Nakimkim naman niya ang kanyang bibig sa kasupladuhan ng binata. Ngunit ngumiti din siya pagkatapos. Meron po ako niluto para sa inyo. Masarap po ito. Turan niya pagkatapos ay kinuha ang itinabing pagkain para dito. Mas special kasi ang ginawa niyang scrambled egg para dito. Tanda sana ng pasasalamat niya para sa paglalagay nito ng ice box sa kanyang pisngi. Wala bang laso nito? Pahayag ng binata kung kaya't nabitin sa ere ang pagkaing hawak niya. Ramdam niyang uminit ang kanyang pisngi at napalunok siya ng sunod-sunod. Well, thanks to you. I'll get it. Si Alkins na agad tumayo upang kunin ang hawak ng dalaga. Nagmukha tuloy itong anghel sa paningin niya at nakangiti siyang bumaling dito upang iabot ang hawak na pagkain. Who told you? Biglang tumayo si Miguel at walang sabi-sabing kinuhang hawak ng dalaga. Give me a drink. Utos dito pagkatapos ay walang lingon likod na lumabas, dala-dala ang pagkain. Napatingin siya kay Alkins ngunit naggibit lamang ito. He likes to drink fresh orange juice every morning. Pahayag nito at nagpasalamat siya dito bago pumunta sa kitchen at gumawa ng maiinom ni Miguel. Katukin mo na lamang siya sa kanyang kwarto. Nasa right side ng room na tinulugan mo. Pagbibigay impormasyon ni Alkins nang madaanan niya ito sa komedor habang kumakain. Salamat Ginoong Alkins sa inyong kabaitan. Naway pagpalain po lagi kayo ng poong may kapal. Pahayag niya dito at nakangiting ng thumbs up si Alkins sa kanya. Nagbaw siya dito bago lumabas upang isunod kay Miguel ang orange juice dito. Pagdating niya sa taas, nakita niya agad ang room na sinabi ni Alkins. Baging nakaawang ang pinto ngunit kinatok pa rin niya ito. Matagal din siyang kumatok ngunit tila hindi siya naririnig ng nasa loob kung kaya't dahan-dahan niya itinulak ang pinto at halos nakatiptoe siyang pumasok upang hindi siya makagawa ng ingay. Nakapasok na siya at nakita niya ang apat na sulok ng silid ng binata ay hindi naman niya makita ang bulto nito.
Ngunit nasa mesa may pinakasala ng silid ang pagkaing dala nito, kung kaya't sigurado siyang tama ang pinasukan niyang kwarto. Tutunguhin na lamang niya ang mesa upang ilagay ang juice doon na biglang bumukas ang isang pinto at iniluwa ang binatang nakatapis ng towel habang hubad ang itaas ng katawan. Sa pagkabigla ay agad siyang tumalikod at napasign up the cross. Pagkatapos ay nagmamadaling tinungo ang pinto upang lumabas. "And where do you think you're going?" Narinig niyan tura ng binata kung kaya't bigla siyang napahinto. "Sorry po, Ginoong Miguel. Sa labas muna ako." Tugon niya habang nakatalikod dito. "Why? Did I instruct you to get out now?" Ani ng binata at napalunok siya. "Hindi po, pero... Don't turn your back at me if I'm talking to you." Tila iritadong pahiyag ng binata kung kaya't bigla siyang napaharap dito. And right there in front of her, ang half-naked na katawan ng lalaking naguunahang bumababa ang mga butil ng tubig mula sa ulo hanggang sa obs nito. Diyos ko, isa siyang madre. Bakit mo siya pinapakitaan ng ganitong katawan ng lalaki? "Look at me." Utos ng binata na mapansing sa ibang direksyon nakafocus ang mata kung kaya't wala siyang nagawa kundi ibaling ang paningin dito. "Are you scared of seeing a half-naked man?" Tura ni Miguel at tularo siyang napailing. "Hindi po." Agad niyang turan at napangisi iyon dahil sa kanyang pagiging uneasy. "Bring that juice on the table." Saan dito kung kaya't nagmamadali siyang lumapit sa mesa. Ipinatong ang juice at pagkatapos ay agad na tinungo ang pinto.